Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa, ang delikadong kombinasyon ng tinapa at iba pang pagkain na nakakapinsala sa bato. Ngayong umaga, mayroon bang nakbukas ang ref at kumuhang tinapa? Haluin ito at ilagay sa mainit na kanin. Sa tabi nito ay isang saging na binalatan at isang basong malamig na tomato juice. Ito ang nakasanayang gawi sa umaga para sa aking katawan. Ang tinapa ay mabuti para sa puso. Ang saging ay masustansiya. Ang tomato juice ay mabuti para sa presyon ng dugo. Naniniwala ako na lahat ng ito ay natural at mabuti para sa katawan. Ngunit ngayong umaga, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo. Ang kombinasyong iyon ay maaring patuloy na nag-ipon ng potassium sa inyong dugo nang hindi ninyo nalalaman. At kapag ang potassium ay umabot sa mapanganib na antas, biglang magsisimulang magulo ang puso ng walang babala. Bilang isang espesyalista sa bato, nakaharap akong maraming pasyente sa loob ng mahigit 35 taon. Sa loob ng mahabang panahon na iyon, paulit-ulit kong nakita ang parehong senaryo. Isang taong napakaingat sa kanilang kalusugan ang biglang isinugod sa emergency room isang umaga. Sa pagsusuri, ang potassium sa kanilang dugo ay tumaas sa mapanganib na antas. At nang tanungin, ang kinakain nila gabi-gabi ay tinapa, saging, at miso soup o sinigang, isang popular na maalat na sabaw. Lahat ng ito ay pinaniniwalaan nilang mabuti para sa katawan. Ang problema ay wala sa pagkain. Ang problema ay nasa kombinasyon at sa pagpapatuloy ng parehong gawi sa pagkain ng hindi nalalaman ang mapagbabago sa katawan paglampas ng 60 taong gulang. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni G. Jose Reyes, 65 taong gulang, isang retiradong empleyado mula sa Quezon City. Pagkatapos magretiro, naglalakad si G. Reyes araw-araw huminto sa pag-inom at paninigarilyo at regular na nagpapa-check up bawat taon. Simple lang ang almusal niya. Isang basong kanin, isang piraso ng tinapa at isang saging. Ginagawa niya ito sa loob ng maraming taon. Akala ni G. Reyes, perpekto na ang almusal niya. Ang tinapa ay mabuti sa puso, ang saging ay masustansiya. Lahat ay natural at malusog. Ngunit isang umaga, habang nagbabasa ng pahayagan, biglang sumikip ang dibdib ni G. Reyes. Naging irregular ang tibok ng kanyang puso, hindi siya makahinga. Agad na tumawag ang kanyang asawang ambulansya. Sa ospital, ang potassium concentration sa kanyang dugo ay 7.2 mg. Ang normal na range ay 3.5 hanggang 5.0. Kung bahagyang mas mataas pa, maaring huminto na ang puso ni G. Reyes. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang nilalaman ng video na ito ay para sa layunin lamang ng pagbibigay impormasyon upang suportahan ang inyong kalusugan at hindi ito kapalit ng medikal na diagnosis o paggamot. Kung kayo ay na-diagnose na may sakit sa bato o inutusan ng doktor na magdiet, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor bago subukan ang alinman sama ito. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang 4 na mahahalagang bagay. Una, bakit mayroong 7 pagkain na maaring maging mapanganib kapag kinain kasama ng tinapa? Ipaliwanag ko ng detalyado ang bawat dahilan. Lahat ng ito ay mga pagkain na alam ninyong mabuti para sa katawan. Lalo na ang unang 3 ay kinakain ng marami tuwing umaga. Susunod, bakit nagbabago ang epekto sa katawan paglampas ng 60 taong gulang? Kahit na pareho ang gawi sa pagkain, at ipapaliwanag ko ng simple ang relasyon ng bato at potassium. At pangatlo, ibabahagi ko ang 3 ginintuang prinsipyo na magagamit ninyo simula ngayon. Ito ay makongkretong paraan upang matalino na mag-adjust sa halip na huminto. Panghuli, ibibigay ko ang isang 7 araw na praktikal na plano na maaring simulan bukas ng umaga. Kung panorin ninyo hanggang sa huli, ibibigay ko ang mga payo na akma sa edad para sa mga nasa 50s, 60s, 11 at pataas. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling gamot o espesyal na sangkap, kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti ang kombinasyon ng almusal,
Mayroon lang akong isang tanong para sa inyo. Ano ang kinain ninyo kasama ngang tinapa sa almusal ngayong umaga? Saging ba? Tomato juice ba? O may iba pa? Mangyaring ibahagi sa comment section. Binabasa ko ang lahat ng inyong komento. Sinusubukan kong sagutin ang lahat. Ngayon, simulan natin. Una, upang maunawaan ninyo ang puso ngang usapan ngayong araw, gusto kong ipaliwanag ng simple ang relasyon ng bato at potassium. Ang tinapa ay isang napakagandang pagkain, mayaman ito sa protina at naglalaman ng mineral. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan. Ang problema ay wala sa tinapa. Ang problema ay nasa kung ano ang kinakain kasamang tinapa. At ang pagpapatuloy ngang pagkain ng hindi nalalaman ang dalawang bagay, kung paano nagbabago ang ating katawan sa pagtanda. Ano ang potassium? Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa ating katawan. Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang ritmo ngang puso, gumalaw ang mga kalamnan, at magpadala ngang signal ngang nerbiyos. Hindi normal na gumagana ang katawan ng walang potassium. Ngunit narito ang mahalagang bahagi. Ang kailangan ng katawan ay sapat na dami lamang. Mahirap kung kulang, ngunit nakamamatay kung sobra. Isipin ang potassium bilang kuryente. Kung may tamang boltahe ang kuryente sa bahay, normal na gagana ang ref at washing machine. Ngunit kung tumaas ng husto ang boltahe, magtitrip ang breaker. Ganito mismo ang nangyayari kapag sobra ang potassium sa katawan. Biglang magtitrip ang breaker na tinatawag na puso. Sino ang namamahala sa balanse ng potassium na ito? Ito ay ang bato. Ang bato ang tanging organ sa ating katawan na nagre-regulate ng potassium concentration sa dugo. Araw-araw, sinesala nito ang humigit kumulang 150 litro ngang dugo at inilalabas ang labis na potassium bilang ihi. Ito ay tulad ng isang dam na nagre-regulateng level ng tubig sa ilog. Kahit bumuhos ang malakas na ulan, kung maayos na gumagana ang dam, hindi ito aapaw. Ngunit kung matanda na ang dam at bumaba ang kapasidad sa pagproseso, apa ang tubig kahit sa parahong ulan. Ang problema ay ang dam na ito ay tahimik ngunit tiyak na tumatanda sa paglipas kang panahon. Ang function kang bato ay nagsisimulang bumaba ng bahagya sa paglampas kang 40 taong gulang. Ito ay isang natural na bahagi ngang pagtanda na nangyayari sa lahat. Ngunit ang nakakatakot ay hindi sumasakit ang bato. Hindi ito nagrereklamo. Halos walang sintomas hanggang sa bumaba sa kalahati ang function nito. Ito ay tulad ng isang tapat na manggagawa na tahimik na patuloy na nagtatrabaho. Paglampas ngang 60 taong gulang, marami na ang function ngang bato ay nasa 50 hanggang 60% na lamang ngang kanilang kabataan. Sa edad na 70, hindi na karaniwan na mas bumaba pa ito. Ngunit kung ang creatinine value sa taunang check-up ay nasa normal na range, marami ang nag-isip na malusok ang kanilang bato. Sa katunayan, kahit sa loop ngang normal na range, malaki na ang ibinabang ang function nito. Ang mahidang bato ay hindi makapaglabas ng sapat na potassium. At kapag kumain ng maraming pagkain na mayaman sa potassium sa isang pagkakataon, hindi ito kayang iproseso ng bato at mag-ipon ang potassium sa dugo. Ito ay tinatawag na hyperkalemia. Ang nakakatakot sa kondisyong ito ay napakalabo ng mga sintomas. Pakiramdam ngang bahagyang pagod, bahagyang panghihina ngang kamay at paa, medyo mabigat ang pakiramdam ngang katawan. Ang mga sintomas na ito ay madalas na napapansin nga marami na sa tingin nila ay dahil sa edad. At kapag ang potassium concentration sa dugo ay umabot sa mapangganib na antas, magsisimulang magulo ang electrical signal ng puso. Ang puso ay tumitibok ng irregular. At sa pinakamalalang kaso, biglang humihinto ang puso nang walang babala. Naalala ninyo ba na ang potassium concentration ni G. Reyes ay 7.2, ang normal na upper limit ay 5. Higit sa 6, ikinokonsidera ng doktor ang emergency treatment. Higit sa 7, mabilis na tumataas ang pangganib ng paghinto ng puso. Si G. Reyes ay 7.2, gayunpaman si G. Reyes ay halos walang naramdamang sintomas hanggang sa umagang iyon. Kung gayon,
bakit sentrong problemang ito ang tinapa. Ang isang pirasong tinapa, humigit kumulang 50 gram, ay naglalaman ngang humigit kumulang 300 mg potassium. Sa pagdinig pa lang nito, hindi ito mukhang marami. Ngunit ang problema ay nasa kung ano ang kinakain kasamang tinapa. Kung magdadagdag ngang isang saging sa almusal, magdadagdong ngang 400 mg potassium. Kung ginomen ni grami isang lata ni grame tomato juice, magdadagdag pa ni grame 600 mg. Kung iinomeng isang basong sinigang na may malunggay, popular sa Pilipinas, mataas sa potassium, magdadagdag pa ang 200 mg. Ngayon, kalkulahin natin. Tinapa 300, saging 400, tomato juice 600, sinigang 200, kabuwang 1,500 mg ng potassium sa isang almusal lamang. Maaring maproseso ito ang isang bata na malusok ang bato ng walang problema. Ngunit para sa mga nasa 60 taong gulang at pataas na bumaba na ang function ng bato, ang pagpasok ng ganito karaming potassium sa isang pagkakataon ay tulad ng pagbuhos ng isang malaking balde ng tubig ng sabay-sabay sa bato. Kung dahan-dahan at paunti-unti ang pagbuhos, kayang iproseso, ngunit kung dumating ng sabay-sabay ang malaking dami, aapaw ito. May isa pa akong mahalagang bagay na sasabihin. Ang asukal sa saging ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar pagkatapos kumain. Pagkatapos, ang katawan ay naglalabas ng maraming insulin. At ang insulin na ito ay nagpapapasok ng potassium mula sa dugo papunta sa mga cell, na pansamantalang nagpapababa ng potassium konsentrasyon sa dugo. Sa unang tingin, mukhang maganda ito, ngunit ito ang problema. Ang potassium na pumasok sa mga cell ay babalik sa dugo mamaya. Pagkatapos bumalik sa normal ang blood sugar, muling ilalabas ang potassium sa dugo. Ibig sabihin, hindi lang kaagad pagkatapos kumain ng almusal, kundi pati na rin pagkatapos ng ilang oras, ang isang alon ng potassium ay dudumog sa bato. Kailangang iprosesong bato ang dalawang alon na ito. Para sa mahinang bato, ito ay isang napakalaking pasanin. Kung gayon, bakit patuloy na naubos ang bato kahit na nag-ingat ka araw-araw? Sa katunayan, sa mga matatanda sa Pilipinas, marami ang magawi na sa tingin nila ay para sa kalusugan ngunit tahimik na nakakasira sa bato. Susunod, pag-usapan natin ang mga konkretong halimbawa nito. Kaya, bakit lalo na nahihirapang malaman ang problemang itong mga matatanda sa Pilipinas? Ang sagot ay nakatago sa natatanging kulturang pagkain sa Pilipinas at sa seryosong paglapit sa kalusugan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na may mahabang buhay. Hindi may kakaila na ang isa sa mga sikreto nito ay nasa karunungan ngang lutuing Pilipino na namana sa matagal na panahon. Pinapahalagahan ang fermented na pagkain, kumakain ngang isda, at maraming gulay. Ang ganitong kultura ngang pagkain ay matagal nang sumusuporta sa kalusugan ngang mga Pilipino. Ngunit sa loob ngang parehong kultura ng pagkain, natural na may mga kombinasyon na nangangailangan ng pag-ingat kapag nagsimula ng humina ang bato. May 4 na dahilan kung bakit lalo na karaniwan ang problemang ito sa mga matatanda sa Pilipinas. Una, ang tinapa ay malalim na nakaugat sa hapagkainan mula panong sinaunang panahon. At ang paniniwala na karaniwan na itong kinakain araw-araw ay matagal nang nakatanim. At ang kanilang kaseryosohan ay, ironically, nagpapalala sa problema. Kung maririnig nila sa TV na mabuti ang saging, idaragdag nila ang saging. Kung mabasa nila na mabuti rin ang tomato juice, idaragdag din nilang tomato juice. Wala sa mga impormasyong ito ang mali. Ngunit kapag pinagsama-sama ang lahat sa tinapa, tahimik na nag-ipon ang pasanin sa bato, tulad ng pag-inom ng maraming uring gamot na mayroong interaksyon. Pangalawa, may panganib na hindi nakikita sa mga pagsusuri. Kung ang creatinine value ay nasa normal na range sa taunang check-up, marami ang nag-iisip na maayos ang kanilang bato. Gayunpaman, ang creatinine ay isang indicator na hindi madaling lumalabas sa mga numero hanggang sa bumaba ng husto ang function ng bato. Kahit bumaba ng 30 hanggang 40% ang function, ang creatinine ay maring nasa loob pa rin ng normal na range. Mas mahalaga, sa karaniwang health check-up,
hindi karaniwang sinusukat ang potassium concentration sa dugo pagkatapos kumain. Kahit normal ang potassium sa fasting, maaring tumaas ito sa mapanganib na antas sa loob ng 1,2 oras pagkatapos kumain ng almusal. Sige, Reyes ay sinabihang walang abnormalidad sa taunang check-up. Ang panganib ay tahimik na lumalapit kahit hindi ito nakikita sa mga pagsusuri. Pangatlo, madaling mapansin ang mga sintomas. Ang maunang sintomas ng hyperkalemia ay napakalabo, medyo madalas mapagod, mahina ang makamay at paa, medyo mabigat ang pakiramdam ng katawan. Ang mga ito ay madalas na napapansin ng maraming matatanda na sa tingin nila ay dahil sa pagtanda. Ang bato ay tinatawag na silent organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagbibigay ng mga senyales, kundi tahimik lang na patuloy na gumagana. At kapag nalaman na, madalas na huli na ang lahat. Sa Pilipinas, may kultura ng pagtitiis. Marami ang nag-aatubili na sabihin ang kanilang nararamdaman at sinasabi sa kanilang sarili na okay lang at ipinagpapaliban ang pagpunta sa doktor. Sa kasalukuyan, sinasabing humigit kumulang 1 sa 8 adult sa Pilipinas ang may chronic kidney disease at marami sa kanila ang hindi nalalaman. Lalo na ang manasa 60S at 70S ay ang edad kung saan ang pagbaba ng function ng bato ay pinakamabilis na nangyayari, ngunit ito rin ang sitwasyon kung saan pinakamahirap itong mapansin. Kung mas maaga mong malaman, mas maaga mong mapoprotektahan. Kung mas tama ang iyong nalalaman, mas hindi ka matatakot. Kaya, aling mga pagkain ang mapanganib? At bakit nagiging problema ang mga pagkain ito kapag pinagsama sa tinapa? Ipaliwanag ko ng detalyado ang bawat isa. Lahat ng ito ay mapakaing pamilyar sa inyo at karaniwang nasa hapagkainan araw-araw. Ngunit pagkatapos mong marinig ang usapan na ito ngayon, tiyak na bahagyang magbabago ang pananaw mo sa hapagkainan. Kaya, ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang 7 pagkain na dapat mong iwasan kapag kumakain ng tinapa. Ulitin ko, ang lahat ng ito ay mabuting pagkain para sa katawan. Ang problema ay wala sa pagkain mismo, kundi sa pagkakapatong-patong ng tinapa at pagkain ng sabay-sabay araw-araw. Mangyaring huwag matakot at pakinggan hanggang sa huli. Mayroong palaging ligtas na solusyon para sa bawat isa. Ang una ay saging. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Bibi Maria Santos, 68 taong gulang, isang retiradong may bahay na nakatira sa Cavite. Sa loob ng mahigit 10 taon, kumakain si Bibi Santos ng tinapa at saging tuwing umaga. Palagi niyang sinasabi sa akin, dahil sa kumakain akong ganito kalusok na pagkain, tiyak na magiging maayos ako. Ngunit isang umaga, naging irregular ang tibok ng puso niya at kinailangan siyang ma-confine sa ospital. Sa pagsusuri, nalaman na umabot sa mapanganib na antas ang potassium concentration sa kanyang dugo. Sinabi ni Bibi Santos sa hospital bed, "Doktor, kumakain akong ganito kalusok na pagkain, bakit nangyari ito sa akin? Bakit kailangan nating mag-ingat sa saging? Ang isang normal na laki nga saging ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg potassium. Kung idaraktak ang 300 mg tinapa, ang dalawang ito lang sa almusal ay makiking 700 mg, mayroon pang problema. Ang saging ay naglalaman ng maraming asukal, at kapag kinain sa umaga na walang laman ang tiyan, mabilis na tumataas ang blood sugar. Pagkatapos, maraming insulin ang ilalabas, at ang insulin na iyon ay magpapapasok ng mas maraming potassium sa mga cell. Dahil dito, kailangan ng bato na iproseso ang mas maraming potassium. At pagkatapos ng ilang oras, kapag bumalik sa normal ang blood sugar, ang potassium na pumasok sa mga cell ay babalik sa dugo. Kailangan ng bato na iproseso hindi lang isang alon, kundi 2 alon. Para sa isang bato na lumampas na 60 taong gulang, ito ay isang malaking pasanin na paulit-ulit na nangyayari tuwing umaga. Kung gayon, ano ang maaring ipalit? Ang mansanas ay isang napakagandang pagpipilian. Ang isang mansanas ay naglalaman ng humigit kumulang 150 mg ng potassium,
na isang katlong saging. Mayaman din ito sa fiber at mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Sa pagpapalit lang ng prutas sa umaga sa mansanas, malaki ang mababago sa inyong pang-araw-araw na potassium intake. Ang pangalawa ay dalatang tomato juice. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni G. Carlos de la Cruz, 72 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Cebu. Si G. de la Cruz ay may mataas na presyon ng dugo at pagkatapos niyang marinig sa TV na mabuti ang tomato juice para sa presyon ng dugo, nakasanayan niya na uminom ng isang lata tuwing umaga at tanghali. Isang araw, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Doktor, uminom akong tomato juice kaya baka hindi ko na kailangan ng gamot sa presyon dugo." Ngunit ang mga bilang bato ni G. de la Cruz ay dahan-dahan ngunit tiyak na lumalala. Ang isa sa mga dahilan ay ang tomato juice na iniinom niya araw-araw. Bakit problema ang tomato juice? Ang isang 200 ml na dalatang tomato juice ay maaring maglaman ang hanggang 600 mg na potassium. Ito ay dobleng potassium sa tinapa. At narito ang isang patibong na napapansin ng marami. Maraming komersyal tomato juice ang nilalagyan ng asin para sa lasa. Ibig sabihin, mataas ang potassium at mataas din ang asin. Para sa bato, ito ay dobleng pasanin. Bukod pa rito, kung inom ngang 2 lata sa isang araw tulad ni G. de la Cruz, makakakuha na siyang 1,200 mg kaning potassium mula doon pa lang. Sa akala niya ay mabuti para sa presyon ng dugo, unti-unti niyang sinisira ang kanyang bato. Kung gayon, ano ang maring ipalit? Uminom ng green tea o tubig. Naglalaman din ang green tea ang magagandang sangkap tulad ng catechins at theanine, at ang dami ng potassium ay humigit kumulang 27 mg lang bawat tasa. Kung ikukumpara sa tomato juice, ito ay isang ika-20. Ang pangatlo ay avocado. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Bebe Susan Garcia, 69 taong gulang, isang retiradong nurse mula sa Davao. Maraming alam si Bebe Garcia tungkol sa kalusugan at alam niya na ang avocado ay isang masustansyang pagkain. Simula nang marinig niya na popular ang pagkain ng tinapa at avocado na nakalagay sa kanin, ginawa niya itong pang-araw-araw na almusal. Akala niya ay perpekto na ang kanyang almusal na punong nutrisyon. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan sa pagsusuri, nalaman na ang potassium sa dugo ni Bebe Garcia ay tumaas hanggang sa upper limit ng normal na range. Bakit kailangan nating mag-ingat sa avocado? Ang isang avocado ay naglalaman ng 700 hanggang 800 mg potassium. Kung idaragdag ang 300 mg tinapa, ang isang almusal lamang ay maaring lumagpas ng 1,300 mg. Para sa mga may problema sa bato, ang ligtas na dami ng potassium sa isang araw ay karaniwang 1,500 hanggang 2,000 mg. Ibig sabihin, ang tinapa at avocado pa lang ay maubos na ang malaking bahagi nito sa isang almusal. At kung kakain pa ngang kaunting pagkain na mataas sa potassium sa iba pang pagkain, madali nang lalampas sa limitasyon. Kung gayon, ano ang maring ipalit? Kung gusto mo ang creamy texture ng avocado, subukang magalo ng kaunting olive oil sa tinapa. Makakaroon ito na parehong creamy na lasa, ngunit ang olive oil ay halos walang potassium. Malaki ang mababawas sa pasanin sa bato habang nananatili ang kasiyahan. Ang pangapat ay mga nuts tulad ng almonds, walnuts at cashews. Si G. Robertan, 70 taong gulang, isang retiradong engineer mula sa Laguna, ay may gawin na kumain ng nuts buong araw para sa kalusugan. Sa umaga, inihahalo niya ito sa tinapa, sa tanghali, inilalagay niya sa salad, at kinakain din niya ito bilang merienda. Akala niya ay mababa sa kalori at mabuti para sa katawan, ngunit hindi niya alam kung gaano karaming potassium ang naipon. Bakit kailangan nating mag-ingat sa nuts? Ang dami na kasya sa palat, humigit kumulang 30 gram almonds, ay naglalaman ng humigit kumulang 200 hanggang 300 mg potassium. Ang problema ay napakadaling kainin ng nuts. Marami ang nakaranas na binuksan ang package habang nanonood ng TV at napansin na ubos na pala ang laman. Kung kakainin mo ang buong 100 gram,
makakakuha ka ng humigit kumulang 700 mg potassium sa katawan. Kung kumakain ng maraming beses sa isang araw tulad ni Getan, araw-araw siyang nag-ipon ng napakaraming potassium nang hindi nalalaman. Kung gayon, ano ang maaring ipalit? Pumili ng pinatuyong damong dagat, nori o toasted seaweed, bilang malusog na merienda. Ang unsalted toasted seaweed ay mababa sa potassium at mayaman din sa mineral. Ang pagpili ng toasted seaweed sa halip na nuts bilang merienda kapag nagugutom ay makakabawas ng malaki sa potassium intake. Ang panlima ay pinatuyong kamote o iba pang pinatuyong pagkain. Si Bibi Elena Garcia, 74 taong gulang, isang gihechiradong babae mula sa Baguio, ay pumili ni pinatuyong kamote bilang natural na merienda na walang preservatives. Medyo matamis at akala niya ay mabuti para sa katawan, kumakain siyang 3,4 piraso araw-araw. Akala niya ay kaunti lang ang kinakain niya, ngunit napansin niya na parami ng parami. Bakit problema ang pinatuyong pagkain? Kapag pinatuyo ang pagkain, ang tubig lang ang sumisingaw. Ngunit ang mga mineral tulad ng potassium ay nananatili. Sa katunayan, nagiging konsentrate pa ito. Ang 200 gram sariwang kamote ay nagiging humigit kumulang 50 gram ang timbang kapag pinatuyo. Ngunit hindi nagbabago ang daming potassium. Ibig sabihin, ang pagkain ng maliit na piraso ng pinatuyong kamote ay katumbas ng pagkain ng isang malaking sariwang kamote sa dami ng potassium. Ngunit dahil pinatuyo ito, nakakaroon ng ilusyon na kaunti lang ang kinakain, at kumakain pa ngang mas marami, nang hindi nalalaman, kumakain ka na palang potassium na katumbas ngang 2,3 kamote. Kung gayon, ano ang maaring ipalit? Kung talagang gusto mong kamote, ilaga ang sariwang kamote at kainin ito ng direkta. Sa ganong paraan, alam mo kung gaano karami ang kinakain mo. Busog ka rin ng natural at maiwasan ang sobrang pagkain. Ang panganim ay spinach. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni David Santos, 71 taong gulang, isang retiradong lalaki mula sa Iloilo. Matagal nang nagtatanim ng sariling gulay si Santos at gustong-gusto niya ang spinach. Pagkatapos niyang basahin ang isang artikulo na nagsasabing naglilinis itong katawan, nagpasya siyang kumain ng pinakuluang spinach kasama ng tinapa tuwing umaga. Naniniwala siya na ito ay isang natural na detox at paraan upang maging malusog ang katawan. Sa loob ng 6 na buwan, nagsimulang makaramdam ng pagod si Santos at namaga ang kanyang mapaa. Akala niya ay dahil sa pagtanda, ngunit sa pagsusuri, nalaman na malala na ang pagbaba ng function ng kanyang bato. Sinabi ni Santos, "Doktor, gusto ko lang maging malusog. Kumakain akong gulay araw-araw, bakit nangyari ito sa akin? Ang masalitang iyon ay nananatili pa rin sa aking puso. Bakit kailangan nating mag-ingat sa spinach?" Ang 100 gram ng pinakuluang spinach ay naglalaman ng humigit kumulang 690 mg ng potassium. Ito ay isa sa mga gulay na may pinakamaraming potassium. Bukod pa rito, ang spinach ay naglalaman din ng maraming oxalic acid. Ang oxalic acid ay kumakabit sa calcium sa katawan at bumubuo ng calcium oxalate crystals. Kapag naipon ito sa bato, nagiging sanhi ito ng kidney stones. Ibig sabihin, ang spinach ay nagdudulot ng dobleng pasanin sa bato dahil sa potassium at oxalic acid. Gayunpaman, sa pamamagitan ng tamang paraan ng pagluluto, malaki ang mababawas sa potassium. Ito ang teknik ng double boiling. Magpakulo ng maraming tubig sa kaldero, ilagay ang spinach at pakuluan ng 2 minuto. Pagkatapos, alisin ito at itapon ang pinakpakuluan. Maraming potassium ang natunaw sa pinakpakuluan na iyon. Magpakulong bagong tubig at pakuluan muli ang spinach hanggang lumambot. Sa pamamagitan ng double boiling method na ito, mababawasan ng 40 hanggang 60% ang potassium sa spinach. Kung talagang gusto mong kumain ng spinach, gamitin ang method na ito. Inirerekomenda ko rin na gumamit ng gulay na mas mababa sa potassium. Ang repolyo, munggo sprouts, at pipino ay mababa sa potassium, mayaman sa fiber,
at napakagandang kasama ngang tinapa. Ang panlima ay ang sinigang na may malunggay o iba pang popular na ulam sa Pilipinas na mataas sa potassium. Marami siguro ang nagulat sa pagkarinig nito. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Bebe, Sarah Perez, 73 taong gulang, isang retiradong preschool teacher mula sa Batangas. Simula pakabata, umiinom na si Bebe. Perez ngang sinigang na may malunggay tuwing umaga. Ang lasa na ginawang kanyang ina, at dahil ito ay tradisyonal na pagkain ngang Pilipino, naniniwala siya na mabuti ito sa katawan. Ngunit isang taon sa check-up, napansin na tumaas ang mabilang ng bato niya sa alarming range. Nang maingat na tanungin ang kanyang gawi sa pagkain, lumabas na ang sinigang na may malunggay na iniinom niya araw-araw ay isa sa mga dahilan. Labis na nalito si Bebe Perez at sinabi, "Doktor, ang lolo't lola ko ay uminom nito at nabuhay ng matagal. Naintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Bakit kailangan nating mag-ingat sa sinigang na may malunggay? Ang problema ay wala sa malunggay o sinigang mismo. Ang problema ay nasa paraan mapaghahanda at kombinasyon mapakain. Ang malunggay ay lumalaki sa dagat at sumisipsip ngang maraming mineral. Kapag pinatuyo, ang mamineral na ito ay nagiging concentrate. Kapag inilagay ang pinatuyong malunggay sa tubig at binuhusan ngang mainit na tubig, ang potassium sa malunggay ay natutunaw sa sabaw. At paano natin iniinom ang sinigang? Iniinom natin lahat ng sabaw, di ba? Lahat ng potassium na iyon ay napupunta sa tiyan. Bukod pa rito, ang sinigang ay naglalaman ng maraming asin, mataas sa potassium, mataas sa asin. At kung kumakain din ngang tinapa sa almusal, ang kabuwang potassium at asin ngang isang pagkain ay maaring lumampas sa ligtas na dami. Kung gayon, mayroon bang paraan upang masarap na kainin ng ligtas? Mayroong 3 paraan. Una, pakuluan muna ang malunggay sa hiwalay na tubig ng 1 minuto. Itapon ang pinagpakuluan bago ilagay sa sinigang. Sa ganitong paraan, matatanggal ang bahagi ng potassium. Pangalawa, gumamit ng tofu, labanos, o mushroom bilang sahog sa halip na malunggay. Ang mga ito ay mas mababa sa potassium at masarap at kidney-friendly ang sinigang. At pangatlo, sa araw na kumain ng tinapa sa almusal, iwasan ang sinigang na may malunggay o iwanan lang ang kalahating sabaw. Ang pinakamahalagang prinsipyo ay huwag pagsamahin ang maraming pagkain na mataas sa potassium sa isang pagkain. Alalahanin ang 7 pagkain na ibinahagi ko ngayon. Humigit kumulang 400 mg sa isang saging, hanggang 600 mg sa 200 ml tomato juice, 700 hanggang 800 mg sa isang avocado, humigit kumulang 200 hanggang 300 mg sa 30 g nuts, hanggang 800 mg sa 100 g pinatuyong kamote, humigit kumulang 690 gram sa 100 gram pinakuluang spinach, at humigit kumulang 730 mg sa 100 binatuyong malunggay. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, kasama ang 300 mg tinapa, malinaw na makikita kung gaano kadali mag-ipon ng potassium sa isang almusal. Ngunit ulitin ko, hindi ko sinasabing tigilan ang mga pagkain ito. Ang lahat ng ito ay napakagandang pagkain. Ang mahalaga ay iwasan ang pagpapatong-patong ng tinapa at pagkain ng sabay-sabay araw-araw. Kung kumain ka ng tinapa ngayon, kainin ang saging sa hapon. Kung gusto mong uminom ng tomato juice ngayon, magpahinga ka muna sa tinapa sa araw na iyon. Ikalat ang potassium sa isang pagkain. Dahil lang doon, malaki ang mababago sa pasanin sa bato. Ngayon, susunod, ibabahagi ko kung paano isasama ang natutunan natin ngayon sa pang-araw-araw na hapagkainan gamit ang 3 ginintuang prinsipyo at isang 4 araw na praktikal na plano. Marami kayong natutunan ngayon. Ang 7 pagkain, ang relasyon ng potassium at bato, at kung paano nagbabago ang katawan sa pagtanda. Baka may ilan sa inyo ang medyo nag-alala dahil puno na ang inyong utak ng impormasyon. Kaya, ano ang dapat kong kainin? Lahat ba ay mapanganib? Mangyaring huwag mag-alala ng sobra. Hindi ko gusto na mabuhay kayo sa takot.
gusto ko na mamuhay kayo ng matalino na may kaalaman. Kaya ang 3 ginintuang prinsipyo at 4 araw na plano na ibabahagi ko ngayon ay nakatuon sa matalino na pag-adjust sa halip na huminto. Hindi ninyo kailangan na tuluyang iwasan ang inyong paboritong pagkain. Kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti ang kombinasyon at timing. Ito ay isang simple at napaka-epektibong prinsipyo na inilapat ko sa daan-daang pasyente. Una, ibabahagi ko ang 3 ginintuang prinsipyo. Ang prinsipyo Belge. 1 ay huwag mag-monopolize, kundi maghalinghinan. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Tigilan ang pagkain ng tinapa araw-araw. Sa halip, kumain ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Lumihang ritmo, tulad ng pagkain lang sa Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hindi ito nangangahulugan ng pag-iwas sa tinapa. Masisiyahan ka pa rin sa tinapa at makukuha ang napakagandang nutrisyon nito. Ngunit bibigyan mo rin ang iyong batong oras upang magpahinga at mag-recover. Isipin mo, kung magtatrabaho ka araw-araw ng walang pahinga, gaano man kalusok ang isang tao, mapapagod siya, pareho lang sa bato. Kung kakain kang tinapa araw-araw, kailangan ng bato na patuloy na iproseso ang potassium araw-araw. Ngunit kung kakain ka every other day, makakaroon ang bato ngang oras upang mabawi ang balanse. Ano ang dapat kainin bilang protina sa maaraw na hindi ka kumakain ng tinapa? Ang itlog ay isang napakagandang pagpipilian. Ang isang itlog ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 60 mg potassium na 1,5 gram tinapa. Ang puting isda, tulad ng tilapia o bangus, ay mahusay din na pagpipilian. Ang tofu ay ligtas din kung susundin ang dami. Ang prinsipyo Bleg, 2 ay gawing kaibigan ang tubig. Ang potassium ay natutunaw sa tubig. Ito ang ginamit sa double boiling technique na nabanggit ko kanina. Pakuluan ang gulay ang 1 beses at itapon ang tubig. Pakuluan muli. Ito lang ang kailangan upang mabawasan ng 40 hanggang 60% ang potassium sa gulay. Sa eksperimento na sinubukan ko, ang sariwang spinach ay nabawasan ng humigit kumulang 30% ng potassium sa 1 beses na pagpakulo at umabot sa 50% sa double boiling. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Siyempre, bahagyang nawawala rin ang bitamina sa pagpakulo. Ngunit para sa mga may problema sa bato, mas mahalaga ang pagbawas ng potassium. Marami pa ring nutrisyon ang nananatili sa pinakuluang gulay. At pagkatapos pakuluan, pisilin ng bahagya ang gulay upang maalis ang tubig dahil mayroon pa ring kaunting potassium sa natitirang tubig. Ang prinsipyo Belega, 3 ay matalino na pumiling kombinasyon. Kung kakain kang tinapa, kainin ito kasamang pagkain na mababa sa potassium at mataas sa fiber. Ang fiber ay mayroong napakagandang function. Ito ay kumakapit sa potassium sa bituka at inilalabas ito kasama ng dumi. Dahil dito, nababawasan ang dami ng potassium na naiabsorb sa dugo. Ano ang pinakamagandang kasamang tinapa? Ang repolyo ay isang napakagandang pagpipilian. Mayaman ito sa fiber, mababa sa potassium, at madali lutuin. Hiwain lang ng manipis, pakuluan ng bahagya, at lagyan ng kaunting toyo na may calamansi, at masarap na itong kainin. Napakabuti rin ng munggo sprouts. Malutong ito, mababa sa kalori, at napakababa sa potassium. Ang pipino ay ligtas din na pagpipilian. Ang mushrooms, tulad ng enoki o shiitake ay magandang kaibigan. Mababa sa potassium, mayaman sa fiber, at napakasarap kapag ginisa ang kaunting sesame oil at kinain kasamang tinapa. Ang 3 prinsipyong ito, makalinhinan, pakuluan ng tubig, pumiling ang kombinasyon, iyon lang. Hindi ito mahirap. Ngayon, ibabahagi ko ang 1-2 araw na konkretong plano kung paano isasama ang prinsipyong ito sa pang-araw-araw na pagkain. Para sa araw 1 at araw 2, simulan natin sa pagbawas. Ngayong gabi, palitan ang saging sa ref ng mansanas. Bumilin ilang malilit na mansanas sa supermarket. Humigit kumulang pH 20 hanggang pH 30 bawat isa. At kung mayroon kang tomato juice,
Itago mo rin ito sa likod cabinet. Simula bukas ngang umaga, palitan mo lang ang prutas sa almusal ng mansanas. Maaari kang kumain ngang tinapa tulad ng dati. Alisin mo lang ang saging at tomato juice. Sa loob ngang 2 araw na ito, mababawasan ang potassium sa almusal ngang higit sa 700 mg. Ang pagkakaiba ay humigit kumulang PHP 10 sa isang araw. Para sa araw 3 at araw 4, sanayin natin ang gawing pagpapalit. Simula sa almusal sa araw 3, subukan ang double boiling technique kapag nagluluto ang gulay. Spinach man o pechay, okay lang. Pakuluan ang unang tubig ng 2 minuto at itapon ang tubig na iyon. Magpakulo ngang bagong tubig at pakuluan muli hanggang lumambot at pisilin ng bahagya. Sa una, maaring medyo hassle ito. Ngunit kung ipagpatuloy mo ito sa ara 3 at ara 4, natural na masasanay ka. At kung inom kang sinigang na may malunggay, pakuluan muna ang malunggay sa hiwalay na tubig ng 1 minuto. Itapon ang pinagpakuluan bago ilagay sa sinigang o subukang palitan itong sinigang na may tofu o labanos bilang sahog. Ang tinatayang halaga ng sangkap para sa araw 3 at araw 4 ay humigit kumulang PHP 40 hanggang PHP 60 bawat araw. Para sa araw 5 at araw 6, alamin natin ang trik ng pagpapares. Simula sa araw 5, subukang gawing repolyo o munggo sprouts ang kasama ngang tinapa sa mga araw na kumain kang tinapa. Ilagay ang manipis na hiniwang repolyo, bahagyang pinakuluang 2 beses at nilagyan ng kaunting toyo na may calamansi sa tabi ngang tinapa. O ilagay ang pinakuluang munggo sprouts na may kaunting sesame oil at toyo at kainin kasamang tinapa. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nakakatulong sa potassium absorption, kundi napakasarap din. Marami sa mga pasyente na sumubok nito ang nagsasabi na mas masarap ito kaysa sa kanilang dating paraan ngang pagkain. Sa araw 6, subukang magpahinga sa tinapa. Sa halip, magluto ng egg dish, scrambled eggs, half-boiled egg, kahit ano. Ang potassium sa itlog ay humigit kumulang 60 mg lang. Ito ay magiging isang napakadaling araw para sa iyong bato. Ang tinatayang halaga ang sangkap para sa araw 5 at araw 6 ay humigit kumulang PHP 30 hanggang PHP 40 bawat araw. Ang araw 7 ay ang araw upang pagsamahin ang lahat ng natutunan mo sa linggong ito. Subukang gawin ang almusal na ganito: 1 basong kanin, 1 pirasong tinapa, 2 beses na pinakuluang repolyo na may calamansi at toyo, tokwa o labanos na may kaunting sinigang sabaw, at kalahating mansanas. Ang kabuuang potassium sa isang almusal na ito ay tinapa 300, repolyo humigit kumulang 100, tokwa humigit kumulang 50, mansanas humigit kumulang 75, na may kabuuang humigit kumulang 525 kamarum. Kung ikukumpara sa dating almusal na may saging at sinigang na may malunggay, nabawasan ng halos 1,000 mg ang potassium. Para sa bato, ito ay pakakaibang langit at lupa. Bukod pa rito, napakasarap at sapat ang nutrisyon. Ang tanghalian ay maaring kainin tulad ng dati. Para sa hapunan, mag-focus sa puting isda o egg dish at pinakuluang gulay. Ang tinatayang halaga ng sangkap para sa araw 3 ay humigit kumulang PHP 60. Ang average na halaga ng sangkap para sa 7 araw na ito ay humigit kumulang PHP 30 hanggang PHP 60 bawat araw. Hindi mo kailangan ng anumang espesyal na sangkap. Lahat na ito ay mabibili sa supermarket o sa malapit na palengke. Hindi mo kailangan ng mamahaling health food o espesyal na supplement. Kailangan mo lang baguhin ng kaunti ang kombinasyon at timing. Naalala ninyo sige, Jose Reyes. Gusto kong pag-usapan ang kanyang kwento 6 na buwan pagkatapos ng emergency hospitalization na iyon. Labis na nag-aalala si Reyes. Doktor, akala ko ay wala na akong makakain. Natatakot ako araw-araw, sabi niya. Sinabi ko kay Reyes, huwag kang matakot. Kailangan mo lang baguhin ng kaunti. Gumawa akong halos parehong bagong menu kasama si Reyes. Na katulad ng planong ibinahagi ko ngayon, kumakain siya ng tinapa 3 beses sa isang linggo. Pinalitan niya ang saging ng mansanas.
palagi niyang ginagawa ang double boiling sa gulay. Dinagdagan ng kanyang asawang repolyo at munggo sprouts sa pang-araw-araw na pagkain. Huminto siya sa tomato juice at uminom ng green tea. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik sa normal ang potassium concentration sa dugo ni G. Reyes sa 4.8 milya, nagstabilize din ang function ng kanyang bato. Pagkalipas ang 6 na buwan, bumuti pa ang 30% ang bilang at hindi na kinailangan ni G. Reyes na sumailalim sa dialysis at nang huli kong makita si G. Reyes, kararating lang nilang ang kanyang asawa mula sa isang biyahe sa Palawan, ngumiti si G. Reyes at sinabi, "Doktor, ang sakit na iyon ay isang regalo pala." Tinuruan ako nito na makinig sa boses ng aking katawan. Ngayon hindi lang ako nabubuhay, kundi nabubuhay ako ng mas gising. Hindi kailangang malaki ang pagbabago. Kung maliit na adjustment lang ngunit sa tamang direksyon, tiyak na tutugon ang katawan. Ngayon, sa huli, gusto kong ibahagi ang isang espesyal na mensahe para sa bawat pangkat ng edad. Para sa mga nasa 50s, 60s, at 70s at pataas at sa kanilang mga pamilya, ibabahagi ko ito ng buong puso. Hindi lang sa inyong edad, kundi kung posible, pakinggan ninyong lahat upang mas lubos ninyong maunawaan. Una, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat na nasa 50s. Ang edad na 50s ay ang edad kung saan ang kakayahan ng bato na mag-recover ay pinakamataas. Dahil walang sintomas ngayon at mukhang normal ang mabilang sa check-up, maraming nagpapaliban. Ngunit marami na akong nakita na umiyak dahil sa sinabi sa kanila ang tungkol sa dialysis sa edad na 70 at sinabi nilang sana noon ko pa binago. May 3 bagay akong gusto na gawin ninyo ngayon na nasa 50. Una, kapag tiningnan ang resulta ng blood test sa check-up sa susunod na buwan, siguraduhing suriin ang 2 bilang, creatinine at EGFR. Ang 2 ito ang magsasabi sa inyo ang totoong kalagayan ng inyong bato. Pangalawa, simula ngayon, kumain ng tinapa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Sa halip na tigilan ang pagkain araw-araw, maghalinhinan lang. Ito lang ang magbibigay ng malaking lunas sa inyong bato. Pangatlo, palitan ang saging sa almusal ng mansanas. Ito ang pinakamadaling pagbabago sa lahat ng ibinahagi ko ngayon. Ngunit ang maliit na pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalagayan ng inyong bato sa loob ng 10-20 taon. Ang tamang gawin na sinimulan sa edad na 50s ay ang pinakasiguradong savings para sa kalusugan sa pagtanda. Ang maliit na pagbabago ngayon ay magreresulta sa malaking kapayapaan ng isip sa hinaharap. Susunod, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat na nasa 60s. Ang edad na 60s ay ang edad kung saan nagsisimulang lumabas ang mga pagbabago sa bato bilang mga bilang. Pakiramdam ngang bahagyang mas madalas mapagod kaysa dati. Namamaga ang mukha at mga kamay at paa wrong is wrong ma is pia katana. Tanu is wrong ma is wrong ma is wrong ma is wrong ma ka is wrong ma is wrong ma na is wrong ma is wrong ma ni kari. Mas madalas na gumihi, bahagyang nanghihina ang mga kamay at paa. Maaring may nararamdaman na kayong ganoong pagbabago. Iyan ay isang senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ito ay isang mensahe, hindi isang alarma. Sinasabi sa inyo ng inyong katawan na may pag-asa pa. May 3 bagay akong gusto na isama ninyo ngayon na nasa 60s. Una, tsuriin kung mayroon kayong kinakain araw-araw kasama ng tinapa sa almusal mula sa 7 pagkain na natutunan natin ngayon. Saging, tomato juice, sinigang na may malunggay, kung mayroong kahit isa sa mga ito, baguhin ang kombinasyon simula ngayon. Pangalawa, gawing-gawi ang double boiling technique kapag nagluluto ng gulay. Sa una, maring medyo hassle ito, ngunit kung ipagpatuloy mo ito sa loob ng 1 linggo, natural na masasanay ka. Pangatlo, subukang ibahagi ang usapan na ito ngayon sa inyong pamilya. Kung magagawa ninyong baguhin ang gawi sa pagkain ng magkasama, mas magiging madali ang pagpapatuloy nito
Ang pagprotekta sa bato ay hindi isang malungkot na laban na ginagawa mag-isa, at kung patuloy ang mga sintomas na ito, mangyaring pumunta kaagad sa inyong doktor. Kung nakakaramdam kang pamamanhid o panghihinang makamay at paapagising sa umaga, o kung hindi madaling mawala ang marka kapag pinindot mo ang binti mo, o kung patuloy ang pagod na walang malinaw na dahilan, o kung nakakaramdam kang irregular na tibok ng puso, maaring ito ay senyales ng hyperkalemia o na humihingi ng tulong ang bato. Mahalaga na suriin ito ng hindi iniisip na dahil sa edad lang. Ang maagang pagtuklas ang pinakasiguradong paraan upang protektahan ang bato. Panghuli, mayroon akong gustong sabihin sa inyong lahat na nasa 90 at pataas at sa inyong mga pamilya. Maaring may ilan sa inyong nasa 90 at pataas ang nag-aalala na sa mga bilang ng bato at nakakatanggap ng payo mula sa doktor. O maaring may nararamdaman kayong pag-atubili na baguhin ang gawi sa almusal na matagal nang ginagawa. Naintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Ang saging tuwing umaga, ang sinigang na may malunggay tuwing umaga. Hindi lang ito basta pagkain, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay na naipon sa lupngang mahabang buhay. Ngunit marami na akong nakita na pasyente na nasa 70s at 80s na nagstabiliza ang mabilang at nabawi ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa gawi. Maaari kong sabihin ng buong katiyakan na ang edad ay hindi dahilan, dahil mayroon akong pasyente na nagpatunay nito. Para sa manasa 70 at pataas, mayroon lang akong isang pakiusap. Huwag subukang gawin ang plano ngayong araw ng perpekto. Pumili lang isang bagay na kaya ninyong gawin sa lupeng 2 araw at ay pagpatuloy lang iyon. Sapat na ang pagpapalit ng saging ng mansanas. Sapat na ang paggawa ng tinapa ng 3 beses sa isang linggo. Ang pag-iwan lang ng kalahati ng sabaw ng sinigang na may malunggay ay magpapasaya na sa bato. Hindi kailangang perpekto. Ang pagpapatuloy ang pinakamahalaga. Para naman sa mga miyembrong pamilya, mayroon din akong pakiusap. Kapag naghahandang almusal, maglagay ng mansanas sa halip na saging. Tulungan sila sa double boiling ng gulay. At kapag napansin ang malilit na pagbabago sa kanilang katawan, kausapin sila ng mahinahon. Ang mamata ng pamilya na nakakapansin ng maliliit na pagbabago tulad ng pamamanhit ng kamay at paa, o kung nag-alala sa pamamaga, ay mas mahalaga kaysa sa anupaman para sa maagang pagtuklas. Gusto naming makapaglakbay kayo sa Palawan kasama ang inyong mga apo. Para doon, mayroong maliit na hakbang ngayon. Hindi mo kailangang magsikap mag-isa, magkasama kayong magbabago ng paunti-unti. Ang bato ay nagtrabaho ng tahimik para sa inyo sa loob ng 60-70 taon nang hindi nagrereklamo. Ngayon, oras na para pagaanin ninyo ng kaunti ang trabaho ng inyong bato. Sa huli, kung matatandaan ninyo lang ang pinakamahalagang bagay, sapat na. Patuloy na, kumain ng tinapa. Iwasan lang ang pagpapatong-patong ng 7 pagkain araw-araw. Ang spinach ay maring kainin ng ligtas sa double boiling. Palitan ang sahog ng sinigang na may malunggay o iwanan ang kalahati ng sabaw. At ang 3 prinsipyo, maghalinhinan, pakuluan ng tubig, pumili ng kombinasyon. Dahil lang sa 3 ito, malaki ang mababago sa pasanin sa bato. Kung nakatulong kahit paano ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button sa ibabang screen. Ang inyong like ay makakatulong upang maabot ang video na ito sa mga taong nahihirapan din sa pagkain ng tinapa. At kung mayroon kayong kakilala na kumakain ng tinapa at saging tuwing umaga, o mga magulang o miyembro ng pamilya na umiinom ng tomato juice araw-araw, mangyaring ibahagi ang video na ito sa line. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahirap. Sapat na ang pagpapadala lang mo panorin mo ito. Ang isang pagbabahagi ay maaring maging simulang pagliligtas sa buhay ng isang mahal sa buhay. Ang kaalaman ay nagiging tunay na kapangyarihan lamang kapag ibinahagi. Sa huli, mangyaring sabihin sa comment section. Pagkatapos panorin ang video ngayong araw, ano ang plano mong kainin sa halip na saging bukas ng umaga?
Mansanas ba? O may iniisip kang ibang prutas? Binabasa ko ang lahat ng inyong komento. Sinusubukan kong sagutin ang bawat isa. Ang inyong mga komento ay magbibigay din ng lakas sa mga taong nalilito. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 5 pagkain na madaling makita sa supermarket na makakapagprotekta sa bato ng maraming beses kapag ipinagsama sa tinapa. Ito ay isang positibong usapan na lalo pang magpapalalim sa natutunan natin ngayon. Upang hindi mo makalagtan, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell button. Ang bato ay walang sinasabi. Hindi ito sumasakit. Tahimik lang itong patuloy na nagtatrabaho para sa inyo. Ngayon, gantimpalaan ninyo ng kaunti ang tahimik na dedikasyon na iyon. Isang mansanas sa halip na saging, tinapa bukas sa halip na ngayon. Ang maliit na pagpipilian na iyan ay lilihang pang-araw-araw na buhay kung saan makangiti ka kasama ang iyong mga mahal sa buhay sa susunod na taksibol at sa susunod pang taksibol. Buong puso kong sinusuportahan ang inyong kalusugan. Makita-kita tayo sa susunod na video.